morning po sa inyo lahat. Baka po may nabitin pa sa pagpapasalamat. Pwede pa po ano. Kasi hanggang na po tayo. Pwede po mga ng 2 hours. Again, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat at muli nagkakaroon po tayo ng maraming bahagi kung saan tayo ng tayo po ay saglit na manalangin para po sa ating salitang pagpipilitin. Muli Panginoon, salamat po sa mga po sa bawat isa po sa amin. At muli dalangin po namin Panginoon ang pagkabay sa ating mga salita. Paawain po mga Panginoon, kaalaman na patuloy na pamabawi sa ating po mga hindi at patuloy na ito po yung magsilbing kaalaman at gawin namin sa aming pong pang-araw-araw na pamamagal bilang isang isa. Salamat po Diyos sa inyo po mga patuloy na gabay sa aming po. Huwagin po dalangin sa pangalan ng Jesus. So, sa umaga po nito, nung mga nakailang kong gagawin po o ilang weeks kung hindi na yung nakikita niya ako po nakaschedule sa isang pagsasalita, meditate ko na po kung ano yung vision church natin sa mga susunod sa araw. Ito po yung isang verse na hinahagi ko na marunong sa akin at nag-reveal nag-bless din po sa buhay ko bilang isang Kristiyano. No? So, meron pong si David Jovicho. Si David Jovicho po, kilala niyo po siya? David Jovicho, pamilyar kay Pastor na siguro yan. Isa po siyang prominent na sa Korea na pastor. No? Kilala po siya. Founder ng isang Pentecostal Evangelical Church doon po sa Korea. No? At si David Jovicho ay kilala rin po sa isa sa mga matagal manalangin. Yan, matagal sa manalangin. No? Kung manalangin po siya, oras sa pagkikila. So, yung iba po mga nag-join doon, mga nakapigit na lamang doon sa panalangin. Pero siya, tuloy-tuloy pa rin sa panalangin. Yun po yung naging practice na niya. No? Hindi lamang doon sa ministry niya, kundi sa personal life niya, meron po siyang mahabang oras na ina-allocate pagdating sa panalangin. No? At sabi doon, tinanong siya, bakit yung Pastor David Jovicho, why you spend so much in prayer? Bakit ka ba nag-i-spend na napakatagal na oras pagdating sa panalangin? At yung church niya talagang napakalaki doon sa Korea. Malaking church yung nasa Korea niya. So sabi ni David Jovicho, nagbigay siya ng istorya about sa personal life niya. At sabi niya doon, lagi ako nasa ministry. Lagi ako nasa ministry. Every time na ako ay nasa ministry, and then uuwi ako ng bahay, yung asawa ko, pagdating ko ng bahay, dahil ako ay pagod, pagdating ko sa gawain Panginoon, gusto ko ng makapag-relax. At isang paraan kung ako po yung makapag-relax is makikipagkwentuhan ako doon sa aking asawa. At yung asawa ko naman, sasabihin sa akin, ano muna tayo dito, kwentuhan muna tayo. Tabi ka muna sa akin kasi pagod ako doon sa aking gawain sa mga ministry. Buong araw ng ministry at ilang araw ng ministry. Pwede bang samahan mo muna ako para makapag-unwind ako. Yung kanyang asawa naman, sinabi ng kanyang asawa, ay medyo marami akong gawain, medyo busy ako ngayon, marami akong kailangan tapusin. Kaya diyan ka muna, ikaw muna mag-isa magpahinga kasi marami pa akong kailangan asikasuhin. Yun yung sabi ko kanyang asawa. So, lagi ganon, hanggang dumating yung point na yung kanilang dumating yung point sa kanyang buhay naman, no, na yun nga, yung
Si David Ronquicho, napuno na doon sa kanyang asawa. Sabi niya, bakit lagi na lamang na yan yung inaasikaso kung samantalang ako nandito, humihingi ng oras sa iyo. So, yung asawa niya, medyo nagpintig din yung tenga, yung doon sa sinabi ng David Ronquicho, hindi mo ba alam na dapat ito ay gawain mo? Na ginagawa mo para sa iyo. Yun yung sinabi ng asawa niya, gawain mo dapat to. Trabaho mo yung mag-asikaso ng bahay, yung mga asikasuhin dito, ang trabaho mo. Pero alam ko na dahil ikaw ay busy doon sa mga gawain mo, ako yung gumagawa nito para sa iyo. So natapos yung senaryo na yun, yung sitwasyon na yun, hanggang sa dumating yung time na yung mga anak nila, diba, medyo nagkaedad na, nagkaroon na sa sariling pamilya, umalis na dun sa bahay nila. At ang naiwan na lamang ay silang dalawa. So sa madaling salita, yung asawa naman niya, yung nagkaroon ng maraming time. At siya naman, sobrang busy naman doon sa ministry. Noong time na yon, yung asawa naman niya, yun ang hihingi ng time sa kanya. Sabi ng asawa niya, dito tayo, muna tayo, mag-unwind. Usap tayo, mag-banding tayo. Sabi naman niya, busy ako sa marami akong gawain, busy ako sa ministry ko. Siya naman yung naging busy. No. At dito, pinakita ni David Ronquicho yung pagdating doon sa time, yung precious time na dapat binavalue natin doon sa family natin, di ba? Binavalue natin yung family natin, yung time natin sa family natin. At the same time, binavalue natin yung time natin doon sa Diyos. Na nag-i-spend tayo ng sapat na oras doon sa taong mahal natin. How much more doon sa Diyos kung nais natin na magkakaroon ng intimate relationship doon sa Diyos, dapat binavalue din natin yung time natin doon sa Diyos. Nakuha po natin, yung ibig sabihin ni David Ronquicho. Yun yung dahilan kung bakit ako nananalangin ng matagal. Yun yung sabi ni David Ronquicho doon sa kanyang dahilan sa pagpananalangin ng matagal. Pero sa pagkakataon po ito po yung ibig natin sabihin. Ito, dahil bahagi nyo na dito, parang nagkaroon na din kami ng discussion dito ni Brother Rico doon sa chat, pero yan, sa busy natin. So, sa pagkakataon po ito, pinamaganda ko po yung aking po ibabahagi na salita, satisfaction in God's presence. Satisfaction in God's presence. Sabi po sa Psalms 27:4, again, isang verse na po ang babahagi ko kasi baka sabihin, medyo nag-i-exit tayo ng oras, no? Kaya isang verse lang po ulit yung babahagi natin. Ano mo kami sinasabi? Sabi po dito, sa Psalms 27:4, sabi po doon, ito ay sinulat ni King David. Again, si King David, no? Dami natin mga binabahagi mga salita na Diyos na from the Psalms by King David. No? Sabi to ni King David, one thing I ask from the Lord, and this only do I seek. No? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. No? So, yung deep longing ni King David, yung the word one thing, isang bagay lamang yung nais ko sa buhay ko. No, one thing I ask from the Lord. Isa lamang yung mahilingan ko, yung nais ko. Si King David ay hari. Meron siyang kayamanan, lipak-lipak sa labi, almost maraming resources na meron siya. Meron siyang mga forces, meron siyang mga mighty army, di ba? Kasi nananalo sila sa iba't ibang digmaan. Ano pa yung ibang mahihiling mo kung ikaw ay hari? Diba? Nandun siya sa status na pinakamataas na status na ng kanyang buhay. Pero, ang sabi ni King David doon, ang lahat ng ito ay hindi nakakapagbigay sa akin ng satisfaction. Ang lahat ng bagay na ito ay paniwala para sa akin. Isang bagay lamang yung patuloy na ninanais ko sa buhay ko. That's why King David is also called, di ba? King David is called a man after God's own heart. Siya ay tinawag na taong malapit sa puso ng Diyos talaga.
Kasi, ito yung nasa puso ni King David. Ito yung longing ni King David na sa kabila ng marami siyang mayayaman, maraming meron sa physical na nakikita, pero hindi ito yung nagbibigay ng full contentment at full satisfaction dun sa kanyang buhay. No? Isang bagay lamang ang nais ko, ang patuloy na hanapin ng Diyos, kilalanin ng Diyos sa buhay ko. No? To dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. Ang masilayan ko o makita ko yung kagandahan ng Diyos and to seek Him in His temple. Ang patuloy na siya sa akin ko o hanapin ko siya sa kanyang templo. No? Nais ni King David na patuloy na kilalanin ang Diyos sa buhay niya. No? At isang bagay kung bakit ito yung naging longing ni King David is talagang alam naman natin yung istorya ni King David, di ba? Marami siyang struggle na na-encounter sa buhay. Diba? Si King David, hindi po naging, doon sa buong period na niya, hindi naging, may mga portion doon na masalimuot yung buhay niya. Pero sa kabila ng naging masalimuot yung buhay niya, naranasan niya doon yung pagliligtas ng Panginoon. Nakita niya kung gaano katapat, nakita niya kung gaano katakila yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-iingat ng Diyos na ibinibigay sa buhay ni King David. No? Kaya naranasan niya doon na ang lahat ng ito, kung bakit ako naririnig sa posisyon ko ngayon, kung bakit ako patuloy na nakakapagpatuloy sa buhay, at na-overcome ko lahat ng struggle na na-encounter ko sa buhay ko ito ay dahil sa pag-ibig, katapatan ng Diyos sa aking buhay. No? Kaya isang bagay lamang, sabi ni King David doon, isang bagay ang nais ko sa buhay ko. No? One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. No? Nung tayo po ay naging born again, no, nung naranasan po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, ito ba tayo ay mga born again na? When we say we are born again, we are born, bago na tayo, nagkaroon tayo ng bagong espiritu, no? Nagkaroon tayo ng pagbabagong mindset at yung bagong desire doon sa buhay po natin. Kapag ikaw ay binago ng Diyos, yung desire mo nagbabago din. Tama po ba? Na-align yung desire mo dun sa mga nais ng Diyos sa buhay mo. At isang malaking himala po is yung magkaroon ng bagong pagkatao. Nakuha niyo po yun? Isang malaking himala po yun. Marami po tayo makikita testimony na nabago yung buhay nila. Nagkaroon sila ng panibagong buhay, panibagong desire sa buhay nila, dahil naranasan nila yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa buhay nila. No? Kilala niyo naman po si Pastor Ming. Diba? Si Pastor Ming po, dati po siyang binagyo. No, hindi niyo po nakikita yung katawan ni Pastor Ming. Diba? Nakakita lamang madalas doon sa katawan ni Pastor Ming, yung mga close na talaga acquaintance. Pero pag nakita niyo po si Pastor Ming, puro tattoo yung katawan mo, hanggang dito po yun. Kaya makikita niyo po, lagi naka-long sleeve yun. Yung buong katawan niya, parang niya po sa yun. Ganun po siya ka dati, katalamak. Yung panahon niya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, ibang pagkatao po yung makikita niyo na. Tinawagaya niya lagi yung mga tattoo niya kasi ayaw na makita yung mga dating meron sa buhay niya. Si Brother Rico. Alam niyo ba, hindi, wala pong tattoo si Brother Rico. Wala sa tattoo, ano? Pero, yung personal na buhay niya po noon, kung kilala niyo siya, kasi ito, magmula po elementary, magkakasama na po kami, naalis na babata ko po siya. Kaya kilala ko po siya nung magbuhat kung ano yung tunay na karakter niya noon. Iba po siya ngayon. No? At Yossi, ilang pakete ng Yossi na ubus mo nun? Parang ano niya lang yun, isa-isang oras? Isa? Pero gano'n yung ano niya. Tapos iba yung paraan ng pagsasalita niya, iba yung basta makikita niyo po yung kaibahan nung hindi pa po nakakilala kay Kristo sa nakakilala na.
At yun po isang matibay na testimony kapag na-experience mo po yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Yun po yung isang patunay. No? Merong lumapit kay Kristo na isang iskolan at pariseyo. Maraming alam sa loob. Sinusubok na si Kristo, di ba? Panginoon, ano bang dapat gawin ng ganito? Nagbibigay siya ng mga senaryo. Siyempre, magaling si Kristo, si Jesus, dinalik ni Jesus yung tanong, ano sa tingin mo yung dapat gawin ng tao ito? Diba, nagbibigay siya ng mga kwento, and then binabalik niya yung tanong ngayon dun sa eskola. Alam niyo, sasagutin ito ng taba ng eskola. Ganito po dapat ang gawin dyan, Panginoon. Kung yan ang alam mo, yan yung dapat mong gawin. Ibig sabihin, hindi sapat yung meron ka lang alam. Diba? Pag na-experience mo si Kristo sa buhay mo, meron kang change of spirit, meron kang panibagong buhay sa Kanya. Nababago yung buhay mo. Nakawag po natin, nagkakaroon po tayo ng panibagong isa, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay. Hindi lamang po knowledge sa isipan. Nakawag po natin yun. So, time to encounter kay Kristo, lagi yung binabato ni Jesus, binabalik na lagi doon sa matalinong scholar na yun. Siguro from cover to cover, alam niyo yung Bible. Pero hindi yun yung sapat, yung kaalaman lamang. Ang kailangan is yung experience mo kay Jesus. Amen. Experience mo sa Panginoon upang magkaroon ng total transformation sa buhay po natin. Nakuha po natin yan. Kahit gano'n po tayo kagaling na sa pagsasalita, gano'n ka makagaling sa scripture, hindi po sapat yun. Kung wala kang tunay na experience sa Panginoon. At marami pong naging downfall yung mga, kahit nakita ko po yung mga history ng mga prominent speaker, like Billy Swaggart, na hindi po naging maganda din yung downfall. Noong 1988, na-discover, nakita siya, meron siyang pakikapito at meron siyang kasamang bayarang babae. 1991, meron na naman nakita. Meron na ulit na naman. So, hindi ko alam yung buhay na nangyari sa kanya, pero sa atin po bilang Kristiyano, kapag na-encounter po natin ang Panginoon sa buhay po natin, nagkakaroon po ng pagbabago totally, nagkakaroon po ng pagbabago sa kabuuan ng pagkatao po natin. Sa kalooban ng pagkatao po natin, nagkakaroon nito ng pagbabago. Ito po yung isang patunay na na-experience mo ang Diyos sa buhay mo. Ano po? So, King David, deep longing and desire is to continuously know and experience God in his life. No? Sabi doon, meron sinasabi doon sa Psalms 37, "For delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." No? Sa Diyos mo hanapin yung kaligayahan mo at ibibigay ng Diyos yung nasa puso mo. Nung binasa ko po yung context ng Psalms 37, yung buong libro ng chapter ng Psalms 37, so, sinabi po ito ni King David, hindi yung po na maganda o nagtatamasa siya ng karangyaan. Nagtatamasa siya sa maayos na kondisyon. Kadalasan po, ang lahat na nakasulat doon sa Bible na magsaya kayo o mga positive na mga salita, kadalasan po yung mga tao yun nakakaranas ng problema, nakakaranas ng struggle, nakakaranas ng pagsubok. So, noong panahon na to, wala po sa magandang kalagayan o sitwasyon si King David. Diba? Kasi sinasabi niya pa doon, bakit huwag mo kainitan yung mga gumiginhawa ang buhay, sabi ko ni King David. Kasi baka sa sitwasyon na yun, tinutulog siya, noong panahon na yun, nagtatago siya sa mga kuweba. Diba? Siya yung matuwid, makatwiran sa harapan ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero bakit nandito sa sitwasyon na to? No. Sabi doon, kapag hinanap natin sa Diyos ang ating kaligayahan, diba, inaalay niya yung desire natin doon sa kalooban niya.
Bawa po natin yun. Amen. Nagkakaroon po tayo ng contentment, satisfaction, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung condition mo, ano man yung circumstances na na-encounter mo, di ba? Nagkakaroon ka ng satisfaction, nagkakaroon ka ng contentment, nagkakaroon ka ng calmness dun sa ganong sitwasyon. Yun po yung ibig sabihin yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, inaalay niya yung mga desires po natin. Amen. At sabi nga po doon, sabi nga ni Sister Sister Lee, diba sabi kanina, yung nasa lowest moment ka ng buhay mo, pero masaya ka pa rin, extraordinary yun. Diba ba? Nasa lowest moment ka ng buhay mo, wala ka, pero parang kalmado ang lahat ng bagay, di ba? Meron kang kapayapaan, meron kang kapanatagan, at naniniwala ka na meron kang Diyos na naandyan para sa iyo at nagsasabi, be still and know that I am God. Now, nananatili kang kalmado sa mga sitwasyon na yun, hindi ako mapapagabag, hindi ako mag-aalala kasi meron akong Diyos na mas malaki doon sa problema ko. Meron akong Diyos na dedependehan na alam ko hindi ako papabayaan. Kaya ikaw man ay nandiyan ka man, problema ko, wala akong dapat alalahanin kasi mas malaki sa iyo ang Diyos na meron ako. Dito ba? Yan. Sa pinitin po ni Apostol Pablo, di ba? Naranasan ko na not that I'm speaking of being in need or for I have learned whatever such situation is, no, to be content. Nalaman ko na, tuna ko na, naranasan ko na kung paano ang magkaroon ng maayos sa buhay. Naranasan ko na kayo yung magkaroon ng problema, pinaka-worst ng problema. Pero, sabi doon, I can do all things through Christ who gives me strength. Yung favorite verse natin, wala dito. So, sinabi ni Pablo ito nung panahon na nasa kahirapan siya. No? Nagkaroon siya ng contentment at nagkaroon siya ng lakas upang ma-overcome ang lahat ng bagay na yun dahil alam niya na merong naandyan ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas, nagsusustain sa kanya sa mga pagkakataon na naandun siya sa ganong sitwasyon. Ano po? So sa ating buhay, bilang buhay Kristiyano, di ba? Hindi po tayo exempted dun sa mga ganong pagsubok, pero lagi po natin masasabi sa ating sarili, kapag tayo po ay naka-encounter ng ganong sitwasyon, di ba? Ang lahat ng ito ay baliwala, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng Kristo. Ano po? Amen. Ayan. Sabi po doon, sa Psalms, satisfaction in God's presence, sa Psalms 42:72, ito, isa sa mga verses o mga chapter na gusto favorite natin, di ba? May kanta nga ito di ba? May kanta ito, di ba? As the deer pants for springs of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Sabi daw po, itong chapter na ito ay sinulat ng Sons of Korah, No? At dito po makikita po natin at in-illustrate, inihalin tulad yung isang deer kung paano siya nauuhaw sa Diyos. No? Kung paano siya nauuhaw sa tubig, ganun din po yung soul natin, ganun po katindi yung uhaw na nararamdaman nito pagdating sa Diyos. No? Sabi nga po, kung ang isda ay nilikha na mayroong tubig, di ba? Ang isda inalis mo sa tubig, ito ay mamamatay kasi dinisign siya para dun sa na mayroong tubig. At ang puno, ang ugat ng puno ay nilikha na mayroong lupa, di ba? At kapag ito ay binulot ko sa lupa, ito ay mamamatay. Ganun din po, tayo po, ang bukod tayo makakapagbigay ng satisfaction lamang po doon sa ating pong pagkatao, doon po sa soul natin,
ay ang Diyos. Kasi siya po yung gumawa po sa atin. Amen. At originally, ang design po natin is magkaroon po ng ng relationship sa Diyos. Kaya nung time na umalis po yung ating punimuno, si Adam and Eve, doon po sa Garden of Eden, nananatili po yung longings na yun. Walang iba po makaka-feel o makakapuno ng longings na yun, kundi ang Diyos lamang. Hanggat di mo nasusupukan, hanggat di mo nararanasan, o hindi mo nakikilala ang Diyos sa buhay mo, mananatili po kulang. Merong kulang na portion sa puso mo na bukod tanging ang bubuo lamang ay ang Diyos. Ano po? Kahit po lahat ng yaman na meron dito sa mundo ito makuha mo. Kahit mayaman ka sa mundo ito, hindi yun makakapagbigay ng fulfillment. Kahit tanong niyo po yung mayayaman. Yung sobrang yayaman dito sa mundo ito. Meron pa rin po at meron pa rin silang parang hinahanap. Meron pa rin silang parang kulang sa buhay nila. Hindi pa rin sila nasasatisfy doon sa buhay nila. Nakuha po natin yun. Kasi walang anumang pumagay dito sa mundo ito at walang sino man ang makakapagbigay ng kapunuan doon sa pagkukulang na yun, kundi ang lumikha po sa atin. Ano po? Ang Diyos lamang po ang makakapagbigay ng fulfillment o satisfaction doon po sa ating buhay. Ganyan po ba? Kaya nga po, alam ko po, naranasan niyo po yun. Nung nakilala po natin ng Panginoon, na-experience po natin siya, diba? Aalis na pa ba sa karanasan na yun? Na naisip pa po ba natin mawala doon sa karanasan na yun? Di po ba? May mga pagkakataon parang naligaw ka. Pero sa puso mo, deep inner doon sa soul mo, deep inner doon sa soul, sa kalooban ng soul mo, hindi mo po pwedeng humiwalay sa Kanya. No, hindi ka totally po pwedeng humiwalay sa Kanya. Na ano pa rin. Hindi. Alam mo sa kalooban ng buhay mo, na hindi ka po pwedeng humiwalay sa Kanya. Ano po? So siya lamang po ang tanging makakapagbigay ng satisfaction doon sa soul po natin. Walang iba po sa mundo ito. No. Kaya mapalad po tayo kasi na-experience po natin ang Panginoon. Tama? Nung nadinig niyo po yung tawag ng Panginoon sa buhay po ninyo, tumugon kayo doon sa tawag na yun, mapalad po kayo. Amen. Ano po? May mga pagkakataon din naman, di ba? May mga pagkakataon na nakakalimot ka. Minsan, inaalok ng Diyos yung mga ilang bagay sa buhay natin na mangyari para maranasan natin yung brokenness. Kaya nga sabi doon, sa Psalms 34:18, the Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Kapag naranasan mo kasi na, diba, nakita natin yan sa Alibughang Anak, diba? Sa Alibughang Anak, na na-realize niya sa sarili niya, nung umalis siya, kinuha niya yung portion niya doon sa kanyang tatay, at inustay niya ito sa hindi magandang bagay, nagpakalayo-layo siya. Kaya lang, na-realize siya sa sarili niya, nung time na nandun na siya sa pinaka-lowest point ng buhay niya, diba? Nag-alaga siya ng baboy. Nag-alaga siya sa babuyan. Pumasok siya bilang tagapag-alaga ng babuyan. Dumating sa point na gano'n kasi walang-alaga siya. Nawala lahat ng pinabaga ng tatay niya, nalustay. Doon niya na-realize sa sarili niya nung time na halos kakainin niya yung pagkain ng baboy o kinain niya yung pagkain ng baboy para lamang mapunuan yung sikmura niya. At doon niya napagtanto, mabuti pa ng time na ako ay nandun sa yung mga alipin ng aking ama. Mabuti pa yung mga alipin ng aking ama. Hindi dumadating sa ganitong pagkakataon. Ako'y babalik sa aking ama at sasabihin ko, kahit ako'y maging tagapag-ilo na lamang na at huwag niya na akong ituring na isang ama. So, minsan na alam ng Diyos na dumating po tayo sa point na gano'n,
para maranasan po natin yung at ma-realize natin sa buhay natin yung pangangailangan natin sa Kanya. Ano po, na tayo ay hindi dependent po lagi dapat sa Panginoon. Nakuha po natin yun. Tayo po ay dependent sa Diyos. Sabi po doon, ang Panginoon po, kung ikaw ay nauuhaw, diba? The Lord says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the Scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. No. Now this is said about the Spirit whom those who believe in him will receive. So tayo po ay mapupuno ng living water na tinutukoy. At ito po ay yung banal na Espiritu. No. Ito po yung magbibigay ng patuloy na satisfaction sa atin po upang makapagpatuloy sa ating pong buhay. No. Si Jonah, gano'n din po, di ba, nung nasa deepest moment ng buhay niya, may tinatawag siya ng Panginoon, nagpakalayo-layo siya, hanggang sa dumating yung point na hinihagi siya doon sa dagat. Nandun siya sa loob ng belly ng isda. Hindi niya na-realize kasi nasa deepest moment siya ng buhay niya. Di ba? Na-realize siya doon sa kanyang sarili. Sabi niya doon, ngunit napag-isip-isip niya, di ba? Napag-isip-isip ni Jonah, nang maramdaman kong malalagot ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. So, kapag nandun tayo sa moment na yun, di ba, nare-realize natin yung need ng dependency dun sa Panginoon. No? Amen. Na kailangan natin siya sa buhay natin. Sabi po dun sa Psalms 51:10, kaya nga po ito yung isang bagay na nung time na nagkaroon ng pagkakasala si King David, di ba, alam po yun, nagkaroon siya ng isang malaking pagkakasala sa Panginoon na kung saan si Bathsheba, di ba? Amen. Na asawa ni yung Urias, magaling sa mga pangalan ni Sister Queen, no? Magaling siya sa pero ginagaling. Asawa ni Urias, di ba? Nagkaroon po siya ng pagkakasala. Yung time na nagkakaroon ng natanaw ni King David doon sa taas ng templo na kanyang kaharian, si Bathsheba na niligo. E may witness si King David doon, di ba? Pinatawag na si Bathsheba, may nangyaring hindi maganda, nagkaroon ng bunga yung kanilang hindi magandang nangyari. At sinubukan ni King David na pagtakpan ito ng ilang beses. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pinauwi niya yung asawa ni Bathsheba para galing labanan. Pinapauwi niya sa bahay, hindi umuwi sa bahay. Si Urias, natulog dun sa mga tenten kasi hindi niya daw maaatin na yung aking mga kasama natutulog dito. Habang ako'y magpapakasaya sa piling na aking kasama. Second attempt, ginawa ni King David is nilasing si Urias. Para kung sakaling malasing ito, uuwi ito sa bahay niya. Kaya lang, nung nalasing, hindi umuwi. Diba? Nanatili pa rin dun sa bed. Ikatlong attempt, yung pinakamatindi, nilagay niya sa frontline si Urias para with the intention to kill Urias. Para pagtampay yung kanyang nagawang kasalanan, nilagay niya ito sa frontline yung sigurado mamamatay. Magaling naman din ba si Urias. Kaya lang, pinagplanuhan niya kung paano ito masasawi doon sa labanan. Gano'ng katinding kasalanan yung ginawa ni King David, di ba? Para lamang paangkin niya na buo si Bathsheba. Si Bathsheba ay pinakasalan niya after nung namatay yung asawa. Kinumpron siya ni King Nathan, ay ni Prophet Nathan, pinadala ng Diyos ang mensahe sa pamamagitan ni Prophet Nathan at sinabi ito sa isang talinghaga, yung kanyang istorya. Diba
may ganito, merong isang alipin na nag-aalaga na kanyang sa kanyang kawan. At itong isang precious o pinaka-inaalagaan niya, na ito namang isang mayamang lalaki, maraming kawan. Kinuha pa yung kawan yung nasa kawan ng alipin na kanyang kaisa-isa inaalagaan. Ikaw yun, King David. Diba? Ikaw yun. Sabi ni King David, dapat patayin yan. Dapat mamatay ang tao yan. Sino yan? Hindi niya alam, siya yung tinutukoy doon. Nung na-realize si King David, na siya pala yun, na-realize sa sarili niya, kasi nilibing ng Diyos yung pagkakasala ni King David. Ikaw yun. Lord, ang naging reaction agad ni King David, ito yung maganda kay King David. So, immediately, marunong siyang mag-admit at mag-realize ng kanyang pagkakasala at mag-repent dun sa pagkakasala niya. Pag sinabi repent, totally, hindi niya na ulit inulit yun. Di ba? Tumalikod siya, maling gawa na yun, at humingi ng patawad sa Diyos. Di ba? Sabi niya doon, sa Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me in a willing spirit. Amen. Nakuha niyo po yung panalangin ni David. Amen. Alam niya po na kapag nahiwalay po siya doon sa provision ng Diyos, nahiwalay siya doon sa relationship sa Diyos, kung gaano kalaking problema yun. Di po ba? Alam ni King David kung gaano kalaking problema yun. Pero higit sa lahat, yung pinaka kinatatakutan niya doon is yung mawala yung intimate relationship niya sa Diyos. Yun yung pinaka kinatatakutan niya doon. Mawawala yung silbi ng buhay niya, mawawala yung saya niya sa puso niya, iba yung purpose niya, kung mananatili na hindi niya mare-reconcile o mare-resolve yung issue niya sa Diyos. Nakuha po natin yan. Kaya nga, hindi napakali si King David nung automatic na naunawaan niya na meron siyang pagkakasalang nagawa. Diba? Sinigurado niya na lumapit sa Diyos at iwaksi lahat ng mga pagkakasala na yun. So sa atin po, ganun din, di ba? So sa atin po, sa anumang mga known sin na meron po tayo, dapat po natin, kung gusto po natin totally makita po ang Diyos, makilala, at maranasan yung kanya pong pag-ibig sa ating buhay, patuloy po natin dapat na talimuran yung mga maling gawa na yun. Nakuha po natin. Yes. Upang patuloy na magamit ka ng Diyos fully at your fullest. Diba? Maibahagi sa iyo ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kailangan po natin iset aside yung mga pagkakasala na yun. Yung mga kasalanang maaaring paulit-ulit na nangyayari sa atin. Meron po tayo mga kasalanan, alam po natin, no? Amen. Alam na po natin, pero sa kabila ng alam mo na, diba? Ginagawa mo pa rin. Dapat po natin immediately, para po ma-maintain yung magandang relationship po natin sa Panginoon, diba? Mag-repent po tayo sa mga pagkakasala rin at sundin po natin siya. At hindi po mahirap sumunod sa Panginoon kapag mahal niyo po siya. Tama po ba? Amen. Hindi po yun obligation. Ako, ang dami namang bawal. Hindi po yun hindi po yun isang malaking kabigatan sa isang merong tunay na pagmamahal. Tama po ba? Amen. Kapag mahal mo ang Diyos, diba, yung desire mo, gaya ng sabi natin, yung desire mo para sumunod sa kalooban niya, yung desire mo para sundin yung utos niya, hindi po yung mabigat para sa iyo. Malugod mong gagawin yun kasi mahal mo siya eh. Tama ba? Amen. Ganun po yung concept nun. No? Kaya po unang-una sa lahat, kung kailangan po meron po tayong pagbabago sa puso para totally makasunod po tayo. Meron po tayong pag-ibig sa Panginoon para totally makasunod po tayo
doon sa nais na Panginoon sa buhay po natin. Ano po? Amen. Sabi po sa Psalms 51:10, You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ano po? So sa atin po yung sa presensya po ng Panginoon, meron pong fullness of joy, meron pong lubos na kaligayahan, meron pong satisfaction. No, kapag tayo po ay nanatili, doon po sa presensya ng Panginoon. Itong joy na ito, lagi natin sinasabi, hindi po ito yung joy na ma-experience mo pagka mayroong party-party. Hindi po ito yung joy na ma-experience mo kapag marami kang kasama, kakwentuhan. Hindi po ito yung joy na ma-experience mo na pang-ibabaw na joy lang. Ano po? Ito po yung fullness of joy na tinatawag ko dito. Diba? Kahit ikaw na lang mag-isa, kaya kung mga problema, nananatiling ka pa rin po masaya, nananatiling ka pa rin kalmado sa sitwasyon na yun. Yun po yung tinatawag ng fullness of joy dito. Ano po? Ito po yung joy na hindi mo basta-basta makukuha ng kahit anong bagay na ibigay sa iyo o ano pa man. Hindi nabibili o nakukuha ito sa sarili kang basta-basta. Ito ay na-experience o nakakanasan lamang natin sa Panginoon. Alam niyo po yun, di ba? Kasi ang lahat po dito sa tingin nakaranas naman po ng tinatawag ng fullness of joy. Kaya po tayo nandito. Tama po ba? Dahil meron po tayong fullness of joy pagdating sa pagsamba, pagdating sa pagpupuri, pagdating sa paglilingkod sa ating po Panginoon. Tama po ba? Ayan, okay. Kaya hindi po yung pabigat once na tayo po ay sumusunod sa Diyos. Ito po ay kagalakan, kaluguran, once na tayo po ay lumakad sa kanya pong katwiran at kalooban. Ano po? Sabi po sa Luke 10:38, ito naman yung istorya, kilala niyo po si Martha of Bethany, di ba? Kilala niyo si Martha. Meron po istorya doon, and Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Now, ito po si Martha po at si Mary, magkapatid. Ang kapatid niya si Lazarus. Kilala niyo po si Lazarus? Amen. Yung binuhay. Si Lazarus yung binuhay po ni Jesus. Close friend niya po yun, si Lazarus. Close acquaintance niya itong mga tao to. Si Martha, si Mary, at saka si Lazarus. So bumisita siya sa bahay nila Mary at ni Martha. Ang kaugal lang kasi noong panahon na yun is yung hospitality. Ang hospitality doon is pagka may bisita ka, talagang i-assist o i-accommodate mo maigi yun. Si Jesus kasi, bisita nila doon sa bahay nila sa Bethany. So si Martha, alam niyo naman yung ginawa ni Martha, naging abala siya masyado doon sa gawain. Sabi niya, Jesus, tabihan mo yung kapatid ko. Nakaupo na niya habang ako ay busy dito, ang dami kong ginagawa. Sabihan mo siya na tulungan ako para mag-asikaso dito. Diba? Ang ginawa ni Jesus, kinokek siya dun sa pag-iisip niya. Although tama na mag-asikaso at i-accommodate o yung hospitality, paramdam niya. Pero, sabi niya doon, mas maigi yung ginawa ni Mary. Diba? Kasi si Mary, nakinig, nagnais na magkaroon ng intimate relationship doon sa Panginoon noong time na yun. Diba? Nakinig siya. Amen. Binalyo niya yung presence na ni Jesus doon sa pagkakataon na yun. Habang si Martha naman, naging masyadong busy sa mga ibang gawain. Ano po? So sa atin po, sa buhay po natin, kailangan po na siguraduhin po natin yung relationship po natin sa Panginoon. Diba?
Kumbaga, hindi po tayo basta maging busy masyado sa mga bagay-bagay na hindi po natin kinoconsider una sa lahat yung relationship natin sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Mary. Ano po? Amen. So mapapansin po natin doon, yung one thing ni Mary is yung acquaintance ng Diyos sa buhay niya. Diba? Makanasan niya ang Diyos, makilala niya si Jesus, at ma-experience niya yung presence ni Jesus yung pagkakataon na yun. Ang one thing naman po, o isang bagay, pagdating kay Apostol Pablo, ang sabi na dito sa Filipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay ubusang makilala si Jesus Cristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. No? Ito po yung isang bagay na inaasam-asam ni Apostol Pablo. No? Ang vision ni Apostol Pablo ay patuloy na maranasan ang kapangyarihan ni Cristo sa buhay niya, na lubusang makilala. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo kung sinabi niya lubusang makilala si Cristo? Samantalang sinabi na po ito sa Filipos 3:10, 25 years na siyang Christian. 25 years na siyang Christian nung sinulat niya po ito. Ano kaya ibig sabihin niya? Doon sinasabi na lubusang makilala si Cristo. So, ibig sabihin lamang po doon is, although matagal na siya naglilingkod, patuloy na na-excite siya, nagkakaroon siya ng excitement para patuloy na maranasan at makilala si Cristo sa buhay niya. Amen. No, hindi po natatapos yung pagkilala natin. Patuloy na, the more na nakikilala po natin si Cristo, diba? Meron po tayong kanta, yung kanta na, ano yung kanta natin? The more I seek you. Masaya na kayo kung hindi ka na maganda yung pagkakaano ko. Medyo na mamaasa na kami. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Dito ka, napakaganda nun. The more na hinahanap po natin si Cristo sa buhay po natin, the more na hinahanap po natin o nais po natin makilala ng lubos ang Diyos sa buhay po natin, nagpapakilala po siya sa atin. Sabi po doon sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me. Amen. If you seek me with all your heart. Amen. Nag-i-reveal po ang Diyos sa atin. At kung gaano kanais mo makilala siya, nagpapakilala siya sa buhay natin. At the more na nakikilala mo siya, the more na nakikita mo yung kabutihan niya, the more na iniibig mo siya. Tama po ba? Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo sa aking buhay. Meron siya mga revelation na binibigay sa iyo. Ganito pa lang kalaki ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon. Ganito pa lang kabuti ka sa buhay ko. Matawag na naiibigin mo siya. Nakuha niyo po yun. Kaya napaka-importante po na patuloy na magkakaroon po tayo ng continuous desire o nais po lang sa buhay po natin na makilala personally si Jesus o ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Kapag namang na nakikilala po natin siya, nakikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Nakuha po natin yun. Mas lalo po lumalalim yung relationship po natin sa Diyos, the more na nakikilala po natin siya. Ano po? Sa Matthew 7:51 po, meron po yung sabi po doon, and behold, the curtain of the temple was torn into two, from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. Now, alam niyo po itong pangyayari na ito kung kailan ito nangyari? Alam mo naman si Sister Lee, talagang parang Bible scholar na si Sister Lee, alam niyo po kung kailan ito nangyari? Napunin po yung tela doon sa tabernacle na pumapagitan doon sa holy place and holy of holies, banal na banal.
Ito po ay nangyari nung panahon na namatay si Kristo. Tinapos si Kristo sa krus sa Kalbaryo, namatay siya. At nung pagkamatay niya po, napunit po yung tela doon sa Holy of Holies, pagmula taas pababa. Ang tabernacle po, ito po ay nag-represent ng presence ng Diyos noong panahon ng Exodus. No? Noong Exodus, noong time na iniligtas sila doon sa Egypt, pinalaya ng Diyos ang Israelites sa Egypt, napunta sila sa Mount Sinai, nag-set up sila ng tabernacle doon, nagbigay ng instruction ng Diyos, kasi alam ng Diyos na ang mga Israelite ay nasanay na maraming panahon doon sa Egypt, na mayroong mga Diyos-Diyosan, nakikita ng physical yung Diyos-Diyosan. May mga rebulto. So in order na maiparanas ng Diyos yung presensya niya doon sa mga Israelites, nagbigay ang Diyos ng instruction kay Moses na gumawa ng tabernacle. At doon sa tabernacle na yun, doon ay may mga pagkakataon na bumababa yung presensya ng Diyos para mamalagi doon sa tabernacle. Doon siya mamalagi. May mga clouds, di ba? May clouds na bumababa. Parang maiparamdam o maipakita sa mga Israelites na nandito kung kasama ninyo. No. At doon po sa tabernacle na yun, hindi po basta-basta makakapasok ang sino man. Kasi meron pong priest na naka-allocate tama o nakalaan para qualified para po pumasok doon. At alam niyo po ba yung priest na yun, meron pong bell yun. Meron siyang bell. Once a year, meron pong event na doon sila nag-aalay ng sacrificial lamb and dalawang tupa, isang tupa na sila sacrifice at isang tupa na pinapatakbo sa wilderness. Para yun na nag-represent na dinadala ng tupa ng alay na yon yung kanilang kasalanan, palayo sa wilderness. Hindi na nakakalimutan na yung mga kasalanan nila. So, nang panahon po yun, sa tabernacle, isang tao lamang po ang pwedeng makapasok. Yun po yung qualified priest. Tama? At doon po yung priest na yun, may tali. May tali po yun. Papasok siya, habang siya ay lumalakad papunta doon sa Holy of Holies, kasi po hindi po pwedeng basta-basta pumasok kung sino man doon. Pag pumasok ka ng hindi ka qualified doon at hindi ka authorized na pumasok, mamamatay ka. Nandun yung Ark of the Covenant at yung Ten Commandments doon sa Ark of the Covenant na yun. Hindi po pwedeng, nag-represent po yun doon sa presensya ng Diyos. Hindi po pwede ang sino man pumasok doon o maka-access. Nabago natin? Kapag yung bell na yun, na naglalakad yung priest, pumasok doon sa Holy of Holies, pag nawala yung bell, nawala yung tunog, ibig sabihin, sugi na yung priest. Hindi siya qualified, hindi siya in-accept para mag-access doon sa Holy of Holies. Kaya meron siyang bell. So kung natuloy pa yung bell mo, ibig sabihin, buhay pa. Hindi pa natin pwedeng hilahin. May tali, tapos may bell. May tali, bakit? Hindi nila pwedeng pumasok doon na parang unin yung patay eh. Ihilahin nila yun. Nabawa po natin, ganun katindi yung presensya po ng Diyos. Pero dahil po kay Kristo, alam niyo po ba kung gaano kakapal yung tela na yun? Yung napunit na tela na yun ng time na namatay si Kristo doon sa tabernacle? 4 inches. 4 inches. 300 na tao ang bumubuhat ng tela na yun para lang mabuhat yun. 300 na tao. 4 inches thickness. Imagine 4 inches thickness. Bigla-bigla na lamang napunit na walang dahilan. Nang dahil po sa pagkakamatay ni Kristo. Nung tayo na namatay si Kristo. Nakuha niyo po? Ito po ay nag-represent na yung presensya po ng Diyos ay meron na po tayong free access. Amen. Hindi na po selected ang maaaring makaranas ng presensya ng Diyos. Amen. Hindi na po ang elite o special person o particular person lamang ang merong karapatan maka-access at presensya ng Diyos.
Alam niyo po ba na namatay si Kristo doon? Diba? Ang lahat po, ikaw mismo, meron ka lang pong karapatan at meron ka lang kakayanan maka-access doon sa Holy of Holies Amen. sa pamamagitan po ni Kristo. Nakuha po natin yun. Amen. Hindi ka dapat po tayo dahil po sa sacrificial lang o sa sacrifice na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Calvary. Kaya meron na po tayong kakayanan upang maranasan po yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Napakapalad po natin, di ba? Sinasabi po natin, mapalad naman yung mga panahon ng Bible. Kasi, nakita nila yung mga himala ng Diyos. Ngayon kasi silent na ang Diyos di ba? Kasi na-reveal nila lahat. Meron po siyang iniwan na Biblia, nandun po, naka-record po lahat doon. Yung lahat ng himala at kapangyarihan na ginawa ng Diyos. Yung pag-ibig niya, nandun po lahat sa Biblia na yun. Amen. So, mapalad po tayo kasi hindi lamang po natin nakikita kung meron po tayong access na at meron po tayong kakayanan upang maka-access doon sa presensya ng Diyos sa panahon po natin yun. No, yan po yung magandaan ngayon. So sa buhay po natin, di po ba? Katulad po ni David, ano po yung maitatanong natin sa ating sarili? What is my one thing? Ano po yung isang bagay sa buhay po natin na napaka-precious po sa atin sa panahon ngayon? Ano po yung nilalong ng puso natin? Ano po yung nilanais ng puso natin sa araw-araw? Ito po ba yung sana, Lord, magkaroon ako ng maraming yaman pa. Ito po ba yung, sana Lord, marami pa akong mga pagpapala. Sana Lord, mas marami pa mga blessing na dumating. Bilang Kristiyano po, ano po yung isang one thing na ninanais po natin? Ito po ba yung katulad ng sinabi ni David? Sana Lord, ay patuloy na maranasan kita. Patuloy na makilala kita. Patuloy, O Lord, na makita ko yung iyong kalwalhatian at kabutihan at yung pinupong pag-ibig sa buhay ko. So, tayo po ay tumayo para po sa nagsingin ka na natin.